So ayun mga kababayan, welcome back. At naputol tayo kanina, no? Ayan. So ipagpapatuloy natin ngayon yung usapan, no? Pasensya na po at na walan tayo ng internet. Ang inyong kabengador, Birador Pico at your service nagbabalik mga kababayan ko. Dahil sa mga bago po na bagong pasok. Ayan. So tinalakay nga natin dito itong Iran strike no na nangyari po sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, iba't ibang panig ng Middle East, okay, sa Gulf country mga kababayan. So mag-ingat po. Muli pinag-iingat po ng ating gobyerno, ng ating mahal na pangulo ang mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng sulok ng mundo naroon. No, mag-ingat po tayo. Okay? So eto mga kababayan, susunod natin tatalakayan mga kababayan. Ito pong benepisyo po ng mga LGUs, no, health worker po, na kung saan mga kababayan ay sinusulong po ng ating butihing senator o senadora na si sino po? Risa Hontiveros po, dahil sinusulong niya po itong na sana magkaroon ng benepisyo ito pong ating mga kababayang Pilipino na nasa laylayan. Diba, napakagandang ano po yun nito, adhikain po nito, napakagandang batas po nito na mabigyan proteksyon, no, ng benepisyo ng ating gobyerno ang sistema ng mga LGUs health worker mga kababayan. 'Di ba? Dahil importante po 'yan mga kababayan, lalo-lalo na po itong mga araw-araw na nakikita natin, no, na umiikot po sa iba't ibang panig ng barangay para lang po magpahatid ng mga tulong, no, para sa mga liblib na lugar na pumupunta pa sila diyan para lang maghatid ng tulong, no? Kakibat po yung yung kanilang kondisyon din, 'di ba, bilang isang tao. No, importante pumupunta sila sa mga liblib na lugar, sa mga bulubundukin, no, ating mga health worker sa LGUs, mga kababayan, no, or local, dapat din talaga mabigyan sila ng sapat na benepisyo. Agree ako sa isinusulong ng ating butihin senator, 'di ba? Yan yung tunay na tunay na pagmamalasakit, 'di ba? Sa ating sa ating mamamayang Pilipino, especially dito sa mga health worker na akala natin ganun lang kadali yung kanilang trabaho, pero hindi po, no, mga kababayan. Hindi po ganun kadali na pumunta ka sa sulok-sulok sa mga iba't ibang panig ng gubat-gubat, 'di ba? Alam naman natin sa mga probinsya, mga kababayan, kung gaano kahirap ang mga diyan, volunteers diyan, 'di ba? So natural lang na actually nga ako kung tutusin dapat nga isagad na 'yan 'Di ba? Idamay na yung ating mga volunteers, bigyan ng mga allowances dahil yan ay hindi po biro yung ginagawa ng ating mga health worker volunteers, no? Especially yung mga natin, mga nurses natin, mga estudyante pa lang nagvo-volunteer na sa isang barangay para lamang po makatulong ng libre na walang bayad, no? Sana rin talaga Senator Risa ma-actionan 'yan ng Department of Health. Ma-cover din sila, no, ng ating gobyerno sa mga sa mga benepisyo na natatanggap ng ating mga government nurses, government employee, 'di ba? Sa mga DOH, 'di ba? Sana din talaga matugunan 'yan. Oo, good evening po. Pero napakagandang balita nito, 'di ba? Kasi isa po si Senator Risa sa nagsusulong nito at pangunahing nagsusulong nito yung benepisyo para sa ating mga local or sabihin na natin LGUs, local health worker na mabigyan ng benepisyo. 'Di ba? Salute to Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. Dahil ito po ang nagpapatunay na merong Ma'am M. Suzuki. Hello po Ma'am M. Suzuki. Shout out po. Ayan. Pogi, shout out watching from Subic. Ayan, hello po. Ayan. Salamat po sa inyong pag-antabay sa aking live. Naputulan tayo kanina kasi nawawala yung signal natin. Siguro dahil din sa panahon, no? At alam nyo naman ng PLDT, sala sa init, sala sa lamig, 'di ba? Oh.
So tuloy-tuloy na tayo mga kababayan sa ating mga balita, 'di ba? Dahil dito sa ano na to, sa isinusulong ni Senator Risa, hindi lang po ang mga health worker sa LGUs o sa lokal ang matutulungan nito, 'di ba? Mabibigyan din protection yung ating mga yung ating mga tawag dito, yung ating mga kababayang Pilipino na ginagamot ng mga volunteers, ng mga local health worker, 'di ba? Ano nila, mas gagalingan pa nila, 'di ba? Pag nakita nila na sila ay nabibigyang importansya po ng ating gobyerno, 'di po ba? O ng ating sangay ng gobyerno, 'di ba? Mapalokal man 'yan or national, 'di ba? Kasi hindi lang naman ano yan basta-basta trabaho yan. Yan ay pagkakawang gawa, di ba? Sakop po yan ng pagkakawang gawa. Kaya dapat importante rin na ma-appreciate natin yung isinusulong ni Senator Risa para sa sambayan ng Pilipino rin yan, di ba? Hindi po yan kung kaninong Poncio Pilato lang, di ba? Kaya nga po importante rito na mabigyan ng importansya rin yung ating mga health worker. So ito nga yung ito nga yung sinabi sa kabuuan ng sinabi ni Senator Risa sa kanyang speech, no? Ayan. Oo, match. Ayan, salamat po, salamat. Thank you so much po. Eto nga, mga kababayan, pakinggan po natin yung speech po ni Senator Risa regarding dito. May minimum na buwanang benepisyo, may insurance at legal assistance, may hazard allowance sa panahon ng krisis, may oportunidad para sa scholarship at civil service eligibility. Grabe, no? Na upang suklian ng pangangalaga at sakripisyo ng ating mga barangay health workers. I today to sponsor the proposed Magna Carta of Barangay Health Workers. Ang ating mga PHW ay sumusuong sa baha at naglilingkod sila kahit sa panahon ng pandemya. Kung nasaan may sakit, may hina, naroon ang ating mga PHW. Ang kalusugan ay nagsisimula sa barangay. If we are concerned about preventive care, about decongesting hospitals, about achieving a truly primary health-oriented universal healthcare system, we must be serious about strengthening our barangay health workers. Ang Magna Carta na ito ay hindi simpleng batas. Ito ay pagkilala sa dignidad ng serbisyo. Ito ay pagpapatatag ng ating health system. Hinihili namin ang agarang pagpasa ng Magna Carta o barangay health workers. Ayan diba makapanindig balahibo mga kababayan dahil yung mga ganito actually kala nyo simple lang to, hindi po basta simple batas ito. Ito po ay sumisimbolo sa pagiging makatao. Okay, sa pagiging makatao ng isang gobyerno mga kababayan. Dahil bakit po? Dahil alam naman natin na kagaya ng sinabi ni Senator Risa Hontiveros na ito ay hindi basta-basta lamang uri ng trabaho. Ito po ay isang sakripisyo, no? Na sinasacrifice nila yung kanilang sarili, yung kanilang kalusugan para sa kalusugan ng ibang tao, ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Kung i-analyze natin mabuti mga kababayan, yung benepisyo na tatamaan dito is yung ating mga local health workers po. Oo, yung ating mga volunteers din na mabigyan sila ng importansya. Yun yung sinasabi natin. Kaya ako saludo tunay galing sa puso, Senator Risa, mabuhay po kayo dahil naiisip nyo yung mga ganitong batas, di ba? Oo, na ano nyo po, naiisip nyo yung para sa kapakanan ng nasa laylayan, di ba? Oh. May ano agad, DDS agad na nakapasok, no? O, i-welcome po natin si Merlito Binong. Oo. No? O, yung utak ipis, utak magnanakaw, utak kulugo. Oo, ang utak ay nasa talampakan. No? Oo. Kasi marami po talaga yan sa DDS, yung utak nila nasa talampakan. Kahit na maganda yung serbisyo, kahit na maganda yung ginagawa ng ating nasa gobyerno, baliwala po sa kanila yan. Kasi nga po, alam nyo po kung ano yung nasa utak nila, politika. Politika po, hindi serbisyo. Kasi ang mga sinusuportahan niyang politiko, hindi po public service, hindi po public servant. Okay? Ang pinoprotektahan po ng mga DDS ang mga Duterte. Politiko po ang mga Duterte. Okay? Sila po ay mga sila po ay mga literal na lumang politiko. 'Di ba sila ang nagdala sa Luzon ng Moro-Moro?
Di ba? Sila po ang nagdala ng moro-moro dito sa ating dito sa atin sa Luzon. Yung mga nananahimik, pinagulo. Yan po yung dala ng mga Duterte dito. Yung patayan na nangyayari sa Mindanao, dinala po nila rito. 'Di ba? Dinala nila rito sa Luzon, 'di ba? Yun yung umalis sa Mindanao nang gusto ng katahimikan, kaya lumipat ng Luzon, gusto ng negosyo, gusto ng trabaho, sinundan po ng mga Duterte. 'Di ba? Tapos pinagulo ang sistema, 'di ba? Sila lang naman actually ang magulo. Kaya tingnan nyo, sa comment section makikita nyo, malalaman nyo kung sino ang magulo. 'Di ba mga didilis ang magulo? Kasi nga po, hindi po nila naiintindihan yung tamang argumento. Hindi po nila naiintindihan yung tamang proseso. Hindi po nila naiintindihan yung tamang serbisyo. Dahil ang alam nila, pagtakay lang po. 'Di ba? Yun yung mindset na nilagay sa kanila ng mga Duterte. Real talk lang. Pag didilis ka, okay, ilalagay sa'yo sa mindset mo, sa utak mo, pagpatay. Okay? Guaranteed po yan. Diba? Dahil yan, nagmula mismo sa ninuno nila. Sino po? Yung nasa dahik na gumaganon-ganon na. Diba? Na doon na aabuhan, doon na mamamatay, doon na paglalamayan. Okay? Doon po nanggaling yung ganyan sistema nila. Diba? Malinaw po yan ha. Mga didilis, okay? Ayan na si Mama Nishima. Di ba? Cute lang ako. Kaya hindi ako nag-shades. Kasi ba may love kayo mga didilis. Lalo na most of you, mga bobong babae. No? Kasi mas cute kasi ako pag wala akong salamin. So, kaya ako nagsasalamin, signature ko to Diba? Bilang isang birador pikwa, bilang isang birador taga-Benga, okay? Sa mga tampalasang kutong lupa sa gobyerno, kagaya ng mga Duterte, kagaya ng mga Duterte Black, na tampalasan, tarantado minuto. Yan, importante, meron tayong kasanggang salamin. Kasi makikita nila kakyutan natin. So, bawal yun. Dami na masar-nasar ng mga didilis. Ay, punyeta, sabi nila. So, eto, magtungo naman tayo sa advisory, mga kababayan, no? Kasi sinasabi ng ating mahal na Pangulo, no? Ito yung mga inaayawan ng mga didilis sa ating mahal na Pangulo, sa totoo lang. Yung tipong gumagawa ka na ng maayos para sa bayan. Pero okay lang yan, hindi nila i-appreciate. Kasi nga, kalaban sila Kasi ang tingin nila kay PBBM, mga kababayan, ang tingin nila kay PBBM, kalaban. Hindi gobyerno, kalaban po. 'Di ba? So tayo, naninindigan, nasusuportahan natin ang administrasyon na ito sa abot ng ating makakaya. So suportahan natin ang BBM regime, no, sa hanggang dulo, no, hanggang matapos ang kanyang termino. Dahil bakit po? Tayo ay pro-Philippines. Hindi po tayo kalawangin ang utak, no? Kaya po ito, may balita rito na babasahin natin para po sa mga bobong didilis, no, na hindi nagtatrabaho, na hindi tawag dito, hindi kumikilos ang kanilang amo ng walang pera, no? Dahil dito po, ito babasahin natin ayan po ang balita, okay? Tugon sa panawagan ng panahon, okay? Ipinakita ng DICT ang kahandaan sa gitna ng pandaigdigang sitwasyon, which is yung nangyayari po na nangyayaring singalot between Iranians at Israeli at US. Okay? So pinalawak po, no, ng DICT, pinakita ng DICT ang kahandaan sa gitna ng pandaigdigang sitwasyon. Bagong Pilipinas, DICT, Mimaropa, katuwang ng pamilyang OFW sa panahon ng pangangamba. So ano po yung inano nila, mga kababayan? Okay, so ito babasahin natin dito babasahin po natin dito. Ayan, DICT, ayan, Marinduque. Okay, Tower Site, Capital, Compound, Barangay, Bangbangian, Bowac. Meron po diyan DICT Mimaropa provincial offices. So, kung meron po kayong diyan, no, sa sa Barangay
bang ano to? Bambangalon, okay, BOAC. Meron po tayong DICT diyan, okay, sa Marinduque. Saka sa DICT Oriental Mindoro po, meron po tayo diyan. Okay? Dalawa po ang DICT diyan. At DICT Palawan, DICT Romblon. Okay po? So malinaw po yan mga kababayan ha. And ang ating bagong Pilipinas ay naglabas po ng mas malawak at mas mabilis na ano po na agarang aksyon at abiso dito po sa atin, no, na mga OFW na nasa ibang bansa na nasa gitna po ng gera. Kagaya nga po ng sinasabi ng ating pangulo ay mag-ingat po tayo, no, safety first. Okay, dahil po dito sa nangyayaring singalot, 'di ba? At nagpapakalat pa nga ang mga didilis. Ayan na Ma'am Anita Subido, shout out po. Nagpapakalat nga ang mga didilis, mga kababayan, okay, na gagirahin din daw tayo ng Iran. Wala pong katotohanan 'yon, mga kababayan, na bobombahin tayo ng Iran. So kung may mga nakikita po kayo na post, isend nyo po sa akin or kahit na kaninong BBM vlogger or isubmit nyo direkta saan po sa NBI para po mahuli yung mga nagpapakalat ng wrong information and false information. Okay? Wala pong direktibang pahayag ang ating gobyerno regarding po dyan sa usapin na yan. Okay? So eto, sabi nga ng ating mahal na Pangulo dito sa balita, ayan o, safety first. Okay? Safety first always. BBM moves fast for Pinoys abroad. Inatasan ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers para hanapin at tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Iran. Walang Pinoy ang maiiwan. So ipag-evacuate na po, okay, ang ating mga kababayang Pilipino sa Iran. Kasi makikipag-ubusan lahi na po ang Iran, yan ang nakikita ko. So far dahil nawala na po yung kanilang yung kanilang minister, 'di ba? Yung kanilang minister leader nawala na po, namatay na po mga kababayan. Okay lang may mga didilis dyan. Kung hindi nyo naiintindihan yung tinatalakay natin, yung pinag-uusapan dito, pwede kayong makinig dyan. Pero kung gusto nyo makipagdebate dyan sa baba, naandyan yung mga pro-BBM para makipagdebate sa inyo. Tama po ba? Mama, Sir Nishimiya, tama ba? Diba? Naandyan yan. Wag mo na lang isa ako, sir. Pwede mong sagutin yan. No? So pwede kayong makipag-inisan yan. Maraming pro-BBM dyan. No? Kung kayong mga pro-didilis kayo, welcome kayo sa live natin. Hindi tayo madamot. Magbigay kayo ng opinion kung magbibigay kayo ng opinion. Pero kung makikipagbardago lang kayo, no, wala akong pakialam sa inyo. Hindi level ng utak ko yung level nyo para makipagbardagulan ako sa inyo. Doon lang tayo sa discussion, doon lang tayo sa sistema na tama. Okay, kung gusto nyo akong ihatid sa mali, naandyan yung mga warriors natin. Di ba? So ito, Global Protection Mode, PBBM Priorities, OFW, Safety Advisory Release, Monitoring Ongoing, no, confirm Filipinos harm. So wala pa pong nababalita kahit na sinasabi ng mga didilis na pinabayaan daw ng ating gobyerno ang mga kababayang Pilipino natin sa ibang bansa. Wala pong katotohanan yon. Once again, huwag po kayong maniwala sa mga didilis na nagpapakalat ng mga wrong information or false information. Pwede nyo pong isend yan or pwede nyo pong itag sa NBI. Kung kilala nyo ako personally, isend nyo po sa akin yung mga screenshot para po maibigay po natin, mai-forward natin sa NBI, PNP yung mga ganitong klase ng ng mga wrong information po. May forward natin directly sa kanila para maturuan ng leksyon yung nagpapakalat ng mga false information. Nakilala nyo naman si siguro si Jack, 'di ba? Si Jack Mongi, 'di ba? Na nagpakalat ng wrong information, false information na may na stage 4 cancer daw ang sakit ng ating mahal na Pangulo, na nagpeke-peke pa sila. Kinanta, sino po? Kinanta yung mga didilis na nasa likod niya. Kasi uuha lang ayon ng ng blanger
Momo ah. Bingot na nga. Tanga pa. Oh. Oh, wala maiinis na didili sa argumento lang tayo. Huwag kayo mga epikona, ganito lang ako. Ah, ano lang, safe lang tayo rito. 'Di ba? Oh. Alert level protects Pinoy. Immediate government action. Okay? So, ayan po ang ating swift orders from President, DFA at DMW instructed to determine hair votes ng mga Pinoy sa affected areas. Pinoy Lives Matter. Pinoy Lives Matter. Dialogue for Peace, protection for Filipinos. Dalawang priority sabay tutugunan. Ganyan ang ating mahal na Pangulo. Ganyan ang ating gobyerno. May ginagawa. Si Sara Duterte, wala namang magagawa yan. Real talk lang tayo. Di ba? Real talk lang tayo na wala namang magagawa talaga yung kupal na yan. Kupal nga Paano magkakaroon ng magagawa yan? Kupal nga. Di ba? So, eto pa, ang isa sa magandang balita, mga kababayan, hatid ni PBBM ang DepEd AI Center. Mga kababayan, nag-release po ang ating mahal na Pangulo sa DepEd AI Center. Mas advanced skill, mas ready sa future. Jobs para sa mga kabataang Pilipino. Okay? So imagine that, mga kababayan, kahit na nasa crisis ang buong mundo sa nangyayaring gera na maging posibilidad mawala sa mapa ang Iran, 'di ba? Tayo po ay nananatili na nagbibigay serbisyo ang ating mahal na Pangulo para po sa kinabukasan ng ating mamamayan, 'di ba? So DepEd, babasahin natin tong balita yan po. So ito po, DepEd AI Center, hatid ni PBBM ang kinabukasan digital para sa kabataan. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas, suportado ni PBBM ang pagtatatag ng DepEd AI Center upang ihanda ang kabataan sa future jobs at modernong edukasyon. DepEd AI Frameworks, National AI Initiative, Future Ready Education. So ayan po yung hatid ng AI digital, 'di ba? AI Digital Center, 'di ba? So napakaganda mga kababayan, 'di ba? Ayan shoutout po sa ating mga butihing tagapanood diyan. Eto nga mabuti pa ito mga kababayan kahit sa kabila ng unos na nangyayari sa kapulungan ng buong mundo, naandyan ang ating mahal na Pangulo, nagtratrabaho. 'Di ba? Nagtratrabaho. It's already ajar. Okay? Ayan Sige, magano lang. Pwede kayong magbardagulan diyan, walang problema. Hamon ng lumang sistema. Kailangan sumabay sa teknolohiya. Mas proseso sa pondo, bidding at approvals. Kaya minsan tumatagal ang proyekto. Kulang sa AI learning tools, mabagal ang proseso ng pagbabago, limitadong digital system. Okay? So yan po yung pauunlarin ng ating mahal na Pangulo ng Bagong Pilipinas government, mga kababayan. No? Pabibilisin po, kaya nga po ginawa ng TRISEM, okay, trimester ang high school level. 'Di ba? Napakaganda dahil ito dito ay mabibigyan ang ating mga kabataan ng mas epektibong tawag dito oras para sa pag-aaral at hindi kasi sa totoo lang mga kababayan, nadre-drain yung mga kabataan natin, yung ating mga anak nadre-drain, 'di ba? Lalo na mahirap tanggalin ang K11 at K12 dahil naipasa na yan, naging batas na yan. So mahabang proseso kung tatanggalin pa. So ang ginawa na lang ng DepEd ay i-upgrade na lang ang sistema ng pag-aaral ng mga bata. Kaakibat po itong sistema ng digital AI. Okay, DepEd AI Center. Okay? So maraming salamat sa ating mahal na Pangulo, 'di ba? Yan ang ating good news. Yan ang good news ng ating PBBM, ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Okay? Gangster,
we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when